Aarangkada na bukas ang malawakang bentahan ng murang bigas sa mga Kadiwa stores sa Metro Manila at karatig na lalawigan. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia. Pinag-iipunan na ni Lola Maria ang pambili ng gamit ng kanyang mga apo sa darating na pasukan. Buti na lang malaki ang natitipid niya sa tuwing bumibili ng tig 29 pesos na kada kilo ng bigas sa Kadiwa store. Mahalaga po kasi katulad namin na mahirap, kulang sa budget palagi. Sa palengke 52 o dito 29 lang. Para mas marami pang mabenepisyohang nakatatanda, gaya ni Lola Maria, may kapansanan, 4-piece at solo parent o mga nasa vulnerable sector. Bukas, nakatakdang ilunsad ng Department of Agriculture ang large-scale trial ng Program 29. Programa ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong matulungan ang pinakamahirap na mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbibenta ng murang bigas. 10 Kadiwa site ang bubuksan at mag-aalok ng tig 29 pesos na bigas sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at Bulacan. Bawat site ay may nakalaan na 15,000 kilograms ng bigas kada linggo. Aabot sa 60,000 na pinakamahirap na pamilya ang mabebenepisyohan ng programa kada buwan. Hanggang 10 kilong bigas ang maaari nilang bilhin kada buwan. Magpakita lamang ng ID patunay na nasa vulnerable sector. Sabi ng DA, para maiwasan ang umuulit at nagpapabalik-balik, ililista ang pangalan ng benepisyaryo at mag-i-issue ng booklet ang DA sa darating na Agosto. Para ma-monitor natin na kung sino po yung nag-avail at tatatakan natin yon kung saan sila nag-avail para hindi rin po maging prone for abuse. Ang tanong, hanggang kailan at saan kaya ang programa? In the coming weeks or next month, we can go to Visayas and Mindanao, of course expanding in Luzon area. So kumbaga padagdag hanggang sa ma-reach natin yung target natin na nationwide na 6.9 million families. Bukod sa Program 29, maglulunsad din ang ahensya ng programa kung saan magbibenta ng 45 hanggang 48 pesos na kada kilo ng bigas. Ikinalagod ang ilang grupo ng magsasaka ang mga hakbang ng DA para matulungan ang mahirap na Pilipino. Pero naghain ang petisyon ng ilang grupo ng magsasaka sa Korte Suprema para pigilan at ipawalang bisa ang Executive Order No. 62. Sa ilalim kasi ng naturang kautusan, mula 35% binawasan at inilagay sa 15% ang taripa sa mga inaangkat na bigas. Tutol ang Federation of Free Farmers at SINAG dahil bukod sa wala umanong konsultasyon, ikinatatakot nila ang pagbaha ng imported rice na magpapalugi umano sa mga lokal na magsasaka. Naniniwala sila na hindi bababa ang presyo ng imported rice sa kabila ng pagbawas ng taripa. Itataas pa raw ito dahil ramdam ng ibang bansa ang pangangailangan natin ng bigas. Yung 96% ng magsasaka, pag bumaba yung presyo sa 17 pesos, bibilin sa kanila ng wala pa sa puhunan. Sakaling panigan ng Korte Suprema, aminado ang DA na posibleng magkaroon ng delay sa pag-angkat ng imported rice. Handa kaya ang ahensya rito? The government is always ready. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.